Magandang buhay sa lahat mga kawaw. Ngayon po ay magre-review lang po ako ng mga ilang bagay na pinakaayaw ko dito sa Honda XRM Motored FI 125. So katulad po ng ibang mga vlogger, tayo Christian vlogger, nais natin maging honest sa ating pong pagre-review. Bagaman may magandang feature akong diniscuss dito sa Honda XRM na naiputan pa motored, may mga bagay ding hindi ko gusto. Hindi na tayo papaligoy-ligoy. Ang unang ayaw na ayaw ko dito, itong wala siyang tawag dito, wala siyang gear na indicator, ano. So ganyan, wala, hindi mo makikita. May primera, segunda, tercera, kwarta, na parang humihingi pa siya ng cambio. Yung pala kwarta na siya, hanggang kwarta lang po ang kanyang cambio. Yun ang unang hindi maganda, sapagkat sa pag-arangkada sa mga kanto, nakatigil ka, babawas ka, hindi mo alam kung segunda, doon nasisira din yung mga motorsiklo sa ganun, napopersa siyang magbomba. So yun, sabi lang naman ng iba yun, pero tayo disclaimer, tayo expert sa mechanic, pero nag-gather tayo ng wisdom at sinishare po natin. Ikalawa po ay yun nga, isa pa sa ito, yan yung pangalawa, ang kanyang gilong. Ito ay napalitan ko na, ito pa yung panghuli, hindi po siya tubeless. Pinatubeless ko pa itong una, hindi pa siya tubeless. Pinatubeless ko na lang po itong huli. Pinalitan ko po ng mas malaki. Kita nyo yung panghuli, nilipat ko sa panguna. Hindi siya bagay yung pang okay din naman, kaya lang nakita nyo maporma ngayon dahil napalaki ko, at mabuhay po pagka yung dating nakalagay, napakabuhay pa ganyan sa highway, para bang bali ang spring, parang gano'n, may something na sturdy, kaya mabuhay siya, parang babaligtad. Napakagaan po niya, yun ang sasapid, hindi maganda sa ganitong mga motorsiklo. Katulad din ng iba na parang pag nalipad ng hangin talaga namang pag naka-overte ka ng mga bus talagang naganyan, delikado lilipad. Kaya kailangan mo siyang pabigatin. Wala po siyang crash guard. Ito wala to. Kaya binilhan ko agad. Bilhan nyo agad dahil nga pag nagbaligtad sa araw, unang baligtad, gas agad yung ito. Nagasgas. Ayun, wala dyan, wala po yan. So yun yung pangalawa. At pangatlo na ayaw ko ay ito, sakit sa puwit, ang liit. Liit po talaga. Maraming nang nagrereklamo sa aking angkas pa nga, nagrereklamo how much more ako. Akala ko normal lang yun, pero pagka nakatikim ka ng malalapad na upuan katulad ng dati kong Honda CB, hassle talaga, masakit sa puwet. So sana sana nilagyan nila ng gear indicator, pinalaki, ginawa na sanang tubeless, kasi pag tubeless sa area, pag malayo, mas maganda po. Yun yung pinagtanong-tanong ko sa mga mekaniko. Pag na-flat ka, pwede mo running flat. Pagka tube, ay hindi, masisira yung kanyang yung pinaka-rim niya. Pagka ganun, kailangan mong palitan. Tawag dito, dual sport ko, para pwede ako sa tubigan, sa bundok, pwede ako sa highway. Yun ang kagandahan po nito. At ang pang-apat na pinakaayaw ko yung may maingay dito sa kanyang disc brake po siya at huli. Maganda sana siya, kaya binili ko. Gusto ko siya, pwede sa pambundok, pwede pang patag. Napakaganda na, halos gano'n naman talaga ang mga product para din cellphone yan, laging binibitin nilang picture. Maganda na naman, gano'n yung nahanap ko, package nandoon. Pero yung maingay na ganito, nung nag-review po ako ng mga patungkol dito sa ganitong motor, yun daw naman po ay normal lang sa ganitong unit. Sa una lang yon, at mawawala din yung ingay na yon later on. Kaya lang pagka sa mga masaselan, masakit sa tainga, pero minsan nawawala. Siguro parang may nagkikiskisang dahil nga makapal pa siguro o anuman, hoping na wag mang masira. Yun po yung pang-apat na ayaw ko diyan sa unit yan. At panlima, ito yung ayaw ko. Tagal ko naghahanap ng inverted itong fork. Sana meron sana ng ganitong inverted, baligtad, para pag naguhugas talaga, nasahod at nasahod yan kahit pa paano. Pag napuno yan, ako, magkakalas ka. Yun yung pang huli kong nakitang pangit. So sa ngayon, yun lang po naman yung
lima na pinakaayaw ko sa motor na ito. Overall naman sa package nitong motor na ito ay goods na goods at okay siya sa akin. Yun nga lang sana at ating pinaabot sa manufacturer nito ay sana nagawa ng solusyon yung ano na yun. Pang-anim pa itong parang hapay ba ito? Masyadong hapay. Yung pag ganun. Dapat medyo pa ganun para mas may puwersa siya. O ginawa sana ng monoshock para maganda. Yun yung hinahanap po, monoshock. Maganda rin yung monoshock eh. Maano siya sa rough road. Masarap siya, parang enduro talaga. Pampito siguro na ayaw din ng iba ay yung maliit yung kanyang tangke. Maliit. 2.9 liters lang halos ang laman nito eh. So wala pa siyang 300. At pang-walo nga, ang panghuli kong ayaw dito ay yung limited edition siya. Nahirapan po ako maghanap ng ganitong unit. Nag-search lang ako sa YouTube, nakita ko. Naghanap talaga ako ng mga tindahan ng motorsiklo. Wala akong nakita. Sa Kalapan lang minsan meron, dito isang tindahan lang meron akong nakita nito. May nakitaan ako pero ibang kulay. Itong ganitong kulay na design ay napaka limited. Hindi pa naman siya limited edition pero napaka dala nga makikita mo sa mga motorcycle traders, sa mga tindahan ng motor. So pag nakakuha ka kasi napakahalaga yung reflector na yun eh, yung decals na yun sa gabi. Kahit araw kaya maganda yung meron yan. So yun lang, at nawa may nabigyan ko ng idea sa Honda Motors ay hindi naman natin nasiraan, kundi tungkulin po natin na ipaliwanag yung negative side ng bawat unit o item na ating nire-review. Bahagi po natin tungkulin bilang isang responsible vlogger. So yun lang po, maraming salamat. Sama-sama tayo sa mga sunod pa po nating mga pag-aaral patungkol sa motorsiklo. Naway nabigyan ko po kayo ng kalaman. Paki-subscribe naman po at paki-share ang video para sa mga naghahanap ng ideas, sa mga naghahanap nito. Pero kung gusto niyo talagang masasabi ko ay napakasulit talaga kung bibili ka nito. So super tipid. Super tipid kaya maliit yung halos hindi pa niya maubos ang 300 pesos a week. So ganun yung saka efficient. Araw-araw yun nagamit. So yun yung ano natin dito sa motor na ito. Marami, kung gusto niyo makita yung positive side nito, may na-review din po akong positive side nito. Yung binanggit ko din yung langis niyan ay 800 ml lang. Super tipid dahil 200 ang savings mo ml sa bawat palit mo kung 1 liter yung bibili mo. Yun lang. Paalam and God bless.